Yo! Kumusta mga ka-mentors? Tanong, may sweldo ka ba pero parang di mo alam kung saan napunta? Tipong kakasahod mo lang pero ubos na parang nag-ghosting? Kung relate ka, good news, today pag-uusapan natin ang 7 tamang paraan para hawakan ang pera mo. Pinoy Edition. Yes, para to sa'yo. Whether student ka, newly employed, OFW, side hustler, o certified raketera ng bayan. Dahil ang pera, kapag di mo minanage, siya ang magmamanage sa'yo. At usually, pababa ang direksyon niya. At teka lang, hindi to boring na lecture na pang textbook. Taglish tayo at may konting corny na humor or pagpapatawa at value packed pa rin to. So get your pen, get your Gcash ready. Let's start managing your money like a boss. Are you ready? Tamang pera mindset, tamang buhay mindset. Don't forget to like, subscribe, and click the bell para di ka mag-ghost ng financial content mo ulit. Okay? Okay, aminin natin, ang pera mo parang kilig. Madaling dumating, pero mas madaling mawala. Kaya ang unang tip, gumawa ka ng budget na simple at gumagana. Hindi yung mukhang thesis na Excel file na di mo naman binubuksan after day 1. Think of your budget like a race for money. Kapag hindi mo alam saan ka pupunta, paikot-ikot ka lang sa buhay. At sa utang, gamitin ang 50-30-20 rule. Classic yan pero effective. 50% for needs, rent, kuryente, kape sa umaga para di ka mag-resign agad. 30% for wants, okay lang mag-milk tea, huwag lang daily. 20% for savings and investments. Ito ang future mo, best. At kung feeling mo, maliit lang sahod ko, that's even more reason to budget. Because kung hindi mo kayang i-manage ang 10,000 pesos, paano pa pag 100,000 pesos? So, simple lang. Don't overthink it. Track mo lang. Kahit notebook lang, kahit sa notes app, sa phone mo, basta gawin mo. Boom! May salary increase ka. O kaya may bonus. O may racket kang kumita ng extra. Congrats! Pero teka lang, here comes the kalaban. Lifestyle creep. Parang ninja. Dahan-dahan, hindi mo napapansin, bigla ka na lang nag-upgrade ng phone, nag-subscribe sa 5 streaming app, pero isa lang naman yung pinapanoodan mo, nag-weekend trip na parang sponsored ng travel vlog. Ito ang tanong, tumataas ba ang kita mo o ang gastos mo? Kasi kung sabay silang tumataas, walang naiiwan para sa ipon at investments. Live below your means, not beyond your ego. Kung dati happy ka sa 120 pesos milk tea, bakit ngayon 250 pesos na may gold flakes pa? Kung savings mo hindi dapat maiwanan habang gastos mo nag-level up, income is not equals to lifestyle up. Make sure savings up muna. Gusto mong yumaman? Huwag kang magpadala sa hype. Keep your lifestyle steady. Let your investments level up. Alam mo yung feeling na swiping ka lang ng swiping, tapos boom! May utang ka na pang world tour? Credit cards are useful, yes, kung marunong ka gumamit. Pero kung goal mo ay iwas utang at mindful spending, mas bet natin si cash o debit. Bakit? Mas ramdam mo yung gastos kapag cash. Pag binunot mo na yung 1,000 mo at naglahong parang bula, masasaktan ka. Limited ang gastos mo kung 3,000 pesos lang ang laman ng debit card mo. Di 3,000 lang talaga. Kung hindi mo afford bayaran ng buo ngayon, baka hindi mo afford talaga. Cash at debit help you stick to your budget. It's like a built-in spending discipline. Walang magic utang, walang interest, walang heart attack sa billing statement. No utang, more control, more peace of mind. So next time na maglalabas ka ng card, tanungin mo, kaya ko ba talaga to or gusto ko lang magpa-impress? Sweldo day? Yes! Pero 2 days later, asa na yung pera ko? Poof! Nawalang parang bula. Ito ang sikreto ng mga yayamanin. Pay yourself first. Bago ka magbayad ng bills, bago ka mag-checkout sa Shopee, bago ka mag-milk tea o samgyup, mag-ipon muna. Think of it this way. Every time na sumusweldo ka, may chance ka magbayad sa future self mo. Kahit 10% lang ng kita mo. Automatic transfer sa savings o investment account. Sweldo, save, spend. Hindi yung sweldo, spend, bahala na si Batman. Kasi kung hindi mo unahin ang ipon, ubus na pera mo bago ka pa magka-goals. So repeat after me, save muna bago gastos. Hindi baliktad ha. Let your money work for you. Hindi para lang sa wants mo today kundi sa freedom mo tomorrow. Ang tanong, gaano kalaki dapat ang pera mo para makapag-invest? Sagot, hindi kailangan milyonaryo ka.
Kapag pa 50 pesos, pa 100 o 500 pesos kada buwan, pwede na. Walang maliit sa taong consistent. Ang mahalaga, magsimula ka. Gusto mo ng stocks? Pwede sa GCash o COL Financial. Gusto mo ng mutual funds? Marami na sa mga bangko o apps. Gusto mo ng real estate? Start muna sa REITs, murang version ng property investing. Kahit konti lang, kung regular, nagko-compound yan. Parang gym gains, pero para sa wallet mo. Remember, hindi yaman ang puhunan sa simula, disiplina at mindset muna. So wag matakot. Invest kahit pa konti-konti. Basta tuloy-tuloy, yayaman ka rin. Real talk muna tayo mga ka-mentors. Kung gusto mong umasenso sa pera, kailangan mong matutong ihiwalay ang want sa need. Want is equals to Starbucks, bagong sapatos, gadgets na meron ka naman Need is equals to bigas, bayad sa kuryente at syempre, tubig. Di pwedeng wala yan, pre. Kapag may extra kang pera at gusto mong gumastos, tanungin mo muna sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Makakatulong ba to sa goals ko? Kung hindi, lagay mo sa ipon o investment yan. Kaya nga sabi nila, disiplina sa wants, susi sa yaman. Hindi masama ang reward paminsan-minsan. Hit the like button if you agree, pero unahin muna ang good needs. Bago luho, bago upgrade, bago budol. Lesson? Ang dami mong gustong bilhin, walang masama dyan. Basta may budget at hindi utang ang gamit. Wants versus needs is equals to game changer sa adulting life mo. Alam mo yung pakiramdam na nag-iipon ka pero parang wala kang gana? Baka kasi wala kang clear at exciting goal. Ngayon naman, kung gusto mo ma-achieve yung mga goal mo, start mo muna i-comment down below. Goal. Ayan. Pang-motivate, ibig sabihin, you are about to achieve all your goals. Iba ang motivation kapag alam mo kung para saan ang sakripisyo mo. Gusto mong makabili ng bahay para sa pamilya mo? Comment down below, goal. Makapag-travel sa Japan next year with your family? Comment down below, goal. Makapag-drive ng dream car mo? Comment down below, goal. Then set that goal, visualize it, at lagyan mo ng deadline para legit. Ang tawag dyan, SMART goals. Specific, measurable, achievable, realistic, time-bound, pero syempre, dapat exciting din. Yung mapapangiti ka kahit gipit ka kasi alam mong may patutunguhan ng lahat. Reminder, ang walang plano, laging nagugulat sa gastos. Kaya kung gusto mong yumaman, magplano ka na parang CEO ang future mo. So, ayun na nga mga ka-mentors and ipon goals. Recap lang tayo. Dapat meron kang budget, iwasan mo yung lifestyle creep, cash is king, pay yourself first, mag-invest kahit paunti-unti, wants versus needs, and set exciting goals. Lahat ng yan, walang saysay kung hindi mo sisimulan ngayon. Kaya kung gusto mong i-level up ang money game mo, I got you covered. May ginawa kaming libreng Filipino Wealth Starter Kit. Go and access it, download it for free. May tools tayo dyan, may templates, at sa 7-day, magkaroon ka ng guide para sa financial freedom mo. Plus, makaka-join ka rin sa Phil Mentors community para di ka nag-iisa sa journey mo. Punta ka lang sa philmentors.com/free. Again, philmentors.com/free. Libre yan walang bayad, puro value. Like, share, subscribe kung gusto mong yumaman ng may kasama. Let's build wealth the Pinoy way. Let's go mga ka-mentors! See you sa next video. Don't forget to subscribe, okay?